Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Pag-usapan natin etong resulta ng survey. Actually, dalawang survey po ang pag-usapan natin. Yung survey po ng ito po, WR numero Philippine Public Opinion Monitor Survey. At yung isa naman, ito pong saan ba to? SWS survey, mga kababayan. So, dalawang survey. Tingnan natin kung sino ba yung mga consistent na mga kandidato na talaga na pong hindi natatanggal dyan sa top 12. At sino yung pasingit-singit lang at sino yung talagang tanggal at hindi pumapasok dito sa survey. So, ito, unahin na natin. Etong WR numero Philippine Public Opinion Monitor Survey for 2025 Senate Elections. Ayan, mga kababayan, ng resulta. Kung mapapansin ninyo, ako, number 1 pa rin si Erwin Tulfo. Alright? So, ikumpara na natin para hindi na natin pupuntahan yung kabila. Sabay na natin i-analyze. Dito naman sa SWS, bali itong isa sa WR numero. Ayan, WR numero. Ayan po. Ang sa kabila naman, itong SWS. Kailan ba ginanap itong SWS? February 15 to 19. Ito na mga WR numero, February 10 to 16. February 10 to 16, itong WR numero. At ito namang SWS, February 15 to 19. So, mas nauna, itong WR numero. At number 1 po dito si Erwin Tulfo, mga kababayan. Sa SWS, number 1 din po si Erwin Tulfo. Grabe, mga kababayan, talaga ng mga consistent. Kahit anong survey Pulse Asia, Publicus Asia, number 1 po lagi itong si Erwin Tulfo. At merong latest news ngayon lang, mga kababayan, kakabalita pa lang, meron na naman pong panibagong meron na naman pong disqualification case ang isinampa laban kay Erwin Tulfo dyan po sa Comelec. Comelec, mga kababayan. Sorry, nag-file po ng petition for disqualification of Erwin Teshiba Tulfo ay walang iba kundi si Berteni Cataluna Causing, aka Toto Bunyog Causing. At itong Graft Free Philippine Foundation Incorporated, represented by Diosdado Villar Calonge and Diosdado Villar Calonge. Ayan, mga kababayan. So sila naman ay, yan po, mga kababayan, sila po ay nag-submit, nag-petition para po ma-disqualify etong si Erwin Tulfo. Ayan, February 25. So kahapon po na ipasa ito. Ayan. The petitioners through counsel in support of this petition to declare respondent Erwin Teshiba Tulfo disqualified from running for senator in the May 12, 2025 national elections. Ayan, mga kababayan, yan po ang balita. Bago ito, mga kababayan, nagkaroon na rin po ng petition para disqualify hindi lamang si Erwin Tulfo, kundi yung buong angkan ng mga Tulfo. Kasi 5 po ang tumatakbong Tulfo, mga kababayan. Si Erwin Tulfo, si Ben Tulfo, yung asawa ni Raffy Tulfo, yung anak ni Raffy Tulfo, at yung kapatid pa nila Erwin Tulfo, lahat po Tulfo na. Walang talagang talagang sabi nga iba, ginawa ng negosyo ng mga Tulfo, etong politika. Biruin nyo 5 ang tumatakbo, mga kababayan. Pinapadisqualify po sila lahat dahil sa political dynasty. Meron nakaupo na isa, si Raffy Tulfo. So, mangyayari magiging 6. Pwede na sila magtayo ng volleyball team. Kapag ito po nga mga Tulfo ay nagsipanalo. Ang mangyayari, kung sakali man na manalo itong mga tumatakbong Tulfo, magiging 3 po ang senator na Tulfo at magiging 3 po ang congressman o membro ng House of Representatives dyan po sa sa ating gobyerno. So, 6, grabe naman. Ginawa na raw negosyo, mga kababayan. Matindi, mga kababayan. 6. Tinalo pa nila yung Sino ba yung mga tinalo pa nila?
Di, pare-parehas lang eh. Sila Vilma Santos, sina Villar, Revilla, sino pa ba? Mga Pimentel, hindi, si ano, isa sa Taguig. Sino ba yan? Nakalimutan ko na. Basta yan mga kababayan, yan po ang mga kini-question ngayon, itong political dynasty. Ito, panibago na ng mga ano. Hindi po nakasaad dito kung ano yung dahilan at ano yung ground for disqualification laban kay Erwin Teshiba Tulfo. Ayan mga kababayan. Kasi kung titingnan ninyo ang survey, ako po, laging number 1 eh. Si Erwin Tulfo. Dalawa yan dalawa yung tinitingnan natin ngayon. Yung WR numero at etong SWS. So pangalawa, number 2, Lito Lapid. Tingnan natin dito sa kabila kung pasok si Lito Lapid. O pangatlo si Lito Lapid. Walang iyaya. Mga kababayan, ano na nangyayari sa inyo? Lito Lapid number 2 dun sa WR numero at number 3 dito sa SWS. Ano nangyayari na? Ano ba nangyayari sa bansa natin? Ba't ganito? Lito Lapid? Number 2, tas number 3 dito sa isang survey? Ano ba nagawa nito ni Lito Lapid? Mas maraming ang oras to sa sa Batang Quiapo eh. Pero bakit ganun? Bakit pumapasok? Number 2, number 3? Nangyayari sa bansa natin? Ano na nangyayari? Mga kababayan, mag-isip naman tayo. Mag-isip naman po tayo. Lito Lapid. Ano ba? Nakikita nyo ba ito sa Senado? Hindi nyo nga nakikita ito sa mga sa mga hearing. Minsan lang to umattend ng hearing. Ang ginawa niya, kaya siya umattend para ipagtanggol ang kanyang sarili kasi siya po ay pinagbibintangang protector ng Pogo. Umattend siya. Inamin naman niya, hindi siya umaattend eh. Mas gusto pa niyang umattend doon sa Batang Quiapo eh. Umaattend siya para ipagtanggol ang kanyang sarili at ipa-NBI itong isang vlogger. O na nagkataon na itong vlogger na gustong ipa-NBI ni Lito Lapid, ito pong vlogger na nagsampa ng petition para disqualify si Erwin Tulfo. Parang nagkakatugma-tugma yung pinag-uusapan natin. Diba? Grabe mga kababayan, Lito Lapid. Bong Revilla, number 3. Number 3 si Bong Revilla dito po sa WR numero, pero dito po sa sa SWS 1 2 3 4 5 6 pang-anim. So para mga secure na ito mga posisyong ito. Magkaibang survey itong pinag-uusapan natin number 4, Pia Cayetano dito po sa WR numero sa SWS. Pia Cayetano. Pang-ilan? Pang-7. Kilala niyo ba si Pia Cayetano? Si Pia Cayetano, ito po yung isa sa Queen of Pogos. Sino ba yung mga Queen ng Pogo na pumirma para po malegalize ang Pogo sa Pilipinas? Sino po? Si Amy Marcos at itong si Pia Cayetano. Sila po yung mga author niyan. Tapos sila pa yung pumapasok dito. Pero mo number 4 dito sa WR numero at number 6 dito sa SWS. Ano ba nangyari sa Pilipinas? Number 5, Tito Soto. Dito po sa WR numero, pagdating po sa SWS, number 4, mga kababayan. Number 1, 2, 3, 4, 5, number 6, Abby Binay. Dito po sa WR numero, Abby Binay dito ay number number 11. Tama ba? 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11. Abby Binay pagdating sa SWS. At sa sumunod sa number 7, Ben Tulfo. Ito po isa rin nga pinapadisqualify kasi grabe naman itong mga Tulfo. Ginawa na talagang lahat-lahat po ng kamag-anak ata eh. Kulang na lang, pati driver, pati katulong eh. Patakbuhin. Grabe talaga. Number 7 si Tulfo dito sa
sa WR numero, pero pagdating sa SWS, number 5, si Ben Tulfo. Si Sleng. Sleng po magsalita yan, ha? Nagsasalita po, parang hindi po Pilipino, eh. Amin niyo, mga kababayan. Yan magsalita. Alam niyo, mga kababayan, tayo po ay mga Pilipino. Kanya po magsalita yun, eh. Number 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Number 8, Ping Lacson. Pagdating sa SWS, number 7. Si Ping Lacson. Number 9. Bongo. Number 10, De La Rosa. Ayan, mga kababayan, tingnan natin sa kabila kung pumasok yung dalawa. Si Bongo, number 2 dito sa SWS. At si Bato, wawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Number 9, si Bato de la Rosa sa SWS. Parang ano na nangyari sa mga kababayan natin. Mag-isip-isip po kayo, mga kababayan. Dapat nga, itong mga padapa senators, hindi po natin pinipili. Hindi po natin hayaan na makapwesto. Kasi alam nyo naman ang gagawin nito kapag nandiyan na. Saka ito mga ito, hindi po ito para sa tao. Lagi naman nilang sinasabi yan, openly, hayagan. Sinasabi nila, ang kanilang paninindigan ay para sa kanilang partido, hindi po para sa tao. Pakinggan niyo si Bato. Pakinggan niyo si Robin Padilla. Pakinggan niyo si Philip Salvador. Papakinggan niyo si Jimmy Bondoc. Ganun po ang kanilang paninindigan para sa partido, para kay Duterte. Bukang bibig nila Duterte. Tapos ilalagay ninyo. Ano ba ang ginagawa ng mga Duterte ngayon? Ginagawa nila, sinisiraan nila ang gobyerno. Puro paninira. Puro fake news. Tapos hahayaan ninyo na mapasok itong kanilang mga miyembro ng padapa. Guys, gising-gising mga kababayan. 11, Manny Pacquiao. 12, Willie Villame. 13, Bam Aquino. 14, Kiko Pangilinan. Itong mga pink, mga kakampink, mga kababayan ay nasa 13, 14. Na medyo laglag sila sa top 12 pero meron pa silang pag-asa. Pero dito sa SWS, ganun din. Hindi rin po sila pasok. So halos, guys ito mga kababayan, halos parehas ang pumasok sa top 12 dito po sa sa WR numero at dito sa SWS. Halos parehas, mga kababayan. Si Bam Aquino at Kiko Pangilinan ay hindi po pumasok dito sa SWS. So, anong nangyari? Nagkapalit-palitan lang sila ng pwesto, pero sila pa rin ang nasa top 12. Ayan, mga kababayan. So, ito na ba ang talagang trend? At ito na ba ang pwedeng mangyari? At sila na ba ang mananalo sa 2025 senatorial elections? Mga kababayan, February pa lang. Pebrero. So meron pang March, April, May, 2 kalahating buwan para mag-isip po tayo. Kaya pa po nating baguhin ang trend. Pili po tayo ng mga kandidato na talagang may puso para sa tao. Dito, mga kababayan, sa listahan na ito, konti lang ang nakikita ko rito para sa tao. Ang nakikita ko rito, karamihan dito ay puro pansarili. Kaya mga kababayan, mag-isip-isip po tayo kasi halos sila po ang pumasok. Iilan lang po talaga dito ang matino. Sabihin na lang natin wala po kasi talagang perpektong kandidato. Pero piliin po natin yung lesser evil. Doon po tayo. Pag po yung iboboto natin, nakikita na natin haba ng sungay, haba na ng buntot, tapos iboboto pa natin. Mga kababayan naman, please naman. Para sa ating kinabukasan, para sa kinabukasan ng mga mahal natin sa buhay, para sa kinabukasan ng ating mga anak at mga apo. Mga kababayan, pumili po tayo kung talagang para sa atin. Kilala nyo naman kung sino-sino yung mga mga tulonggis dito Huwag nyo nang hayaan, nabigyan ng pagkakataong pumestong muli. Marami pong tumatakbo ngayon
Pag-aralan nyo lang po maigi. Magsaliksik po kayo. Huwag po yung porke dilaw, pula, ayaw nyo na ng pink. Hindi po ganun. Huwag nyo pong pagbasihan ng kulay. Pagbasihan nyo po yung nagawa, yung ginagawa, at yung gagawin pa. Doon po kayo tumingin mga kababayan, kaya please lang po. Pag-aralan po natin, matagal pa po. Meron pa tayong pagkakataon para tingnan kung sino po talaga ang mga kandidato na karapat dapat po na naglilingkod dyan po sa ating gobyerno.